Hello guys! For today's video ay mag-harvest tayo ng tanim nating kalabasa. Kasama ko po si Tatay, ang ating taga-harvest. Inuna nga pala naming i-harvest itong mga dilaw na ang balat. Tapos sa susunod na araw naman itong mga berde pa. Kasi hindi pa sila pwedeng i-harvest ngayon. Very big. Kalabasa. 4 kilos. Estimated nga ni Tatay ay nasa 4 kilos daw itong kalabasa na kanyang pinitas. Ayon kay Tatay ay nasa 37 puno daw ng kalabasa ang kanyang itinanim dito. Pagdating naman sa patubig, dalawang kapamaraanan ang ginagawa ni Tatay sa kanyang kalabasa. Ang isang kapamaraanan ay tinatawag na surface method o hinahayaan lamang ang tubig na dumaloy sa lupa o tinatawag ni Tatay na flood method. Gumagamit siya ng water pump sa method na ito. Ang taniman ay malapit sa ilog na mainam upang gamitan ng ganitong uri ng pagdidilig. Ginagawa ito ni Tatay 1 beses sa isang linggo. Ang isang kapamaraanan naman ng pagdidilig ni Tatay ay tinatawag na manual method or mano-mano sa madaling salita. Isa-isa niyang binubuhusan ng tubig ang bawat puno ng kalabasa gamit ang balde at tabo. Dahil sa kanyang obserbasyon ay hindi rin maganda na nakababad sa tubig ang bunga ng kalabasa. Naaapektuhan nito ang kanyang bunga kapag naabot ng tubig ay mabilis itong mabulok. At sa puntong ito ay napuno na ng harvest nating kalabasa ang ating lalagyan. Ang pakaroon o. Patilaw. Gurangnan. Oo. Gurang na. Lipat na. Ilang kilo rin? Mga ilang square meters lang tong area. Nagintamnan mo yan. Yeah. Oo. $100. O 150. Ito mga dilaw na, mga hinog na talaga sila. Ito ang ayos na mga kalabase ko. 2. Ito malalaki rin. Yeah. This time, kalabasa. Ha? Ito lang guys yung area, ganito lang kalawak yung area na aming tinanaman ng kalabasa. Yan, ganyan lang kalawak. Yan lang. Mga pilang kilo ron ay mong na-harvest o nga kalabasa? Oo. Yung nauna, harvest mo? Mga 70 kilos. 70 kilos. Dami na rin. Plus ito pa ngayong harvest. Tapos may pang third harvest pa kasi may mga
berde pa. May mga natira pang Katulad nito, ito, hindi pa. yan Yan, berde pa yan. kagaya niyan. Hindi pa pwedeng i-harvest kasi green pa. Pwede na yan. Pero sa pang matagalan, ito Mas ang maganda mas mainam. yung ano na, yung Kahit ito, 3 buwan itong naka-stack, 4 na buwan, hindi ito masisira. Basta wag lang tanggalin ito. Kaya ito, tingnan mo, bawat putol ay mayroong palagay. yan yung nagpapatagal, nagbibigay Kasi ng pag natanggal ito dito, itong nabubulok. Kaya ito, tulad nito, hindi pa i-harvest ito. Green pa, pero gulang na rin siya. Gulang na rin siya. Kaya mas maganda yung ganun para sa pangmatagalan. yan, pwede na yan. Ito natin ito. Doon pa, may 3 pa doon Inilagay na lang ni tatay doon ang kanyang sobrang harvest na kalabasa dahil puno na ang aming lalagyan. Plano punta na kung tira akong kutsitaw edi oh. Kaya pa ba? Sobrang init na ngayon. Kaya kan. Organ oh, yung pipino oh. Tingnan ko to kaya. Tamnan ko, lugar ko kaya oh. Yan guys, tapos ito natira. Ito yung harvest natin for today's video. Ini mo patay ron oh. Kupos lang mo eh. May na-harvest pa na isa. Ito na guys, ang harvest natin na kalabasa. Flash yun pa oh. Puro sira lang. Hangit yung mother ko eh. Nasira ang basket. Sa'yo ang basket. May sira mo yung gusto mo yung May sira yung isa. Walang rescue. So ngayon guys, dito na lang muna for today's video. Paalam. Ito na po lahat ang aming harvest na kalabasa. At ang 1 kilo nito guys ay maabot ng, titimbangin natin, dilim. Nasa 3 kilo ang isang piraso nito. 3 1/4. Pero meron kami dito ang pinakamalaki. Ito guys oh, pinakamalaki. Nagtitimbang ito ng 4 na kilo ito guys. Ito na ang pinakabalaki namin. So, kung ibebenta natin ito ng 30 ang kilo, umabot siya ng 100 mahigit ang isang peraso. So, yun lang guys. Hello! At
dito po. Ano? Bye-bye. Paalam. Paalam. Bye-bye. Bye-bye. Paalam.